Tila bistado na nga ang totoong karamdaman ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito nga ay matapos na ibulgar ni VP Sara Duterte sa publiko ang katotohanan sa tunay na karamdaman ng presidente. Ayon sa balita, inamin umano ni VP Sara na di umano'y nasobrahan na sa bawal na gamot si President Marcos dahil mahahalata naman daw sa kilos at pagmumukha nito ang senyales ng lulong sa bawal na gamot. Narito panoorin ang video kung ano ang kahihinatnan ng iringan ng Pangulo at Pangalawang Pangulo. Pero anyway, ngayon po, nakita natin sa anunsyo na naman ng Malacanang na bumalik na po sa Malacanang ang ating Presidente Marcos Jr. Alam nyo, dahil ako naman ay Kristiyano, talaga naman sinasabi ko sa inyo na hindi natin dapat ipagdasal na magkaroon ng masamang bagay sa buhay ng Marcos Jr. No? Bagamat, inamin ko na bilang isang tao lamang at humingi na ako ng patawad sa Panginoon na nung nabalita na mukhang malala ang sakit ni Marcos Jr., medyo na-excite tayo, no? Dahil nga uhaw na tayo sa pagbabago at alam natin na talaga napakahirap na ng buhay ng mga Pilipino sa ilalim ng Marcos administration. 94% naniniwala na lantaran talaga ang korupsyon, lalong-lalo na sa pagdating sa flood control at infrastructure projects. At mahigit kalahati ng ating mga kababayan ngayon ay nagsasabi na ang tingin nila sa kanilang mga sarili ay gutom. No? So ito po talaga ay talagang red flags para sa administrasyon neto na talagang tuluyan ng nawawalang pag-asa ang taong bayan sa pamumuno ng isang bangag ng presidente. At siyempre hanggang ngayon, hindi pa rin nagpapa-hair follicle test ang presidente kaya hindi natin mapasinungalingan yung sinabi mismo ng kapatid niya na siya ay bangag. At habang siya ay bangag, wala talaga tayong pag-asa no, na umunlad bilang isang bansa. At nakikita natin yan sa paghina ng piso at siyempre doon sa anunsyo na naman, hindi natin makakamit yung target growth natin. At may lumabas nga po pag-aaral na matapos ang 16 years, siguro inaalis natin yung panahon na merong COVID, ngayon lang po ang pinakmahina ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Siyempre, hindi na kasama yung panahon ng COVID dahil ang buong mundo naman ay sumemplang ng COVID kasi wala ang economic activity ng panahon ng COVID. No? Pero alam nyo, no, parang ang tagal na rin ang nakalipas ng COVID. No? Talagang bangungot naman yun, pero tayo naman po ay nabuhay, hindi tayo tumigil na makipaglaban at siyempre narito pa rin tayo patapos man lang ng COVID. At kaya nga sinasabi ko, pagamat napakahirap ng buhay sa administrasyon ni Marcos Jr., tingin ko naman talagang the Filipino spirit will survive at tayo po ay we will eventually survive no? Itong presidente na walang kakayahan para mamuno. Pero pag-usapan po natin, dahil nga nakita natin na bumalik na siya sa Malacanang, mukhang naiwasan na naman ang aperya sa kanyang kalusugan. Alam niyo, mabuting balita dyan, kung kayo ay nagnanais na may masamang mangyari sa kanya, is nabawasan din ang banta sa buhay ni VP Sara. Huwag niyo pong kakalimutan, meron akong confidential source na ang pinagbilin ni Marcos Jr. under no cost, under no condition, should VP Sara succeed. Ibig sabihin, kung siya ay matanggal sa pwesto sa pamamagitan ng permanent disability, death, impeachment o kung ano man, hindi dapat payagan si VP Sara na maging presidente. At siyempre, ang pinaka-epektibong pamamaraan, bukod sa dadayain siya sa eleksyon, bukod sa siya ay kasuhan at paalisin sa pwesto, ay siya ay patayin. At yan naman talaga ang naging, kumbaga, huling abilin ni Marcos Jr. na kapag siya ay tumigil maging presidente, gawin ang lahat para hindi nga maging presidente ang VP Sara at ang pinaka-epektibong pamamaraan ay para gurgurin, itigok si VP Sara. Ngayong balik na si Marcos Jr. sa kanyang mga schedule sa Malacanang, at least yung mga nagmamahal kay VP Sara, alam natin ngayon na medyo naibsan ang banta sa buhay ni VP Sara kaysa yung mga panahon na hindi natin alam kung naghihingalo na nga ba ang Marcos Jr. Kasi yung mga pinagbilinan ni Marcos Jr. na talagang huwag papayagan na maging presidente si VP Sara, hindi natin alam kung ano yung gagawin nila habang naghihingalo ang Marcos Jr. Ngayong malakas na siya uli, at least kahit papano, naibsan na yung banta kay VP Sara. No? Hindi muna nila gagalawin si VP Sara dahil mukhang
hindi pa panahon ni Marcos Jr. at naririyan pa siya. Pero ang pagkakaintindi ko naman sa sakit niya, talaga pong pwede yan magamot panandalian, pero meron na talagang permanent damage sa kanyang gastrointestinal functions. No? Talagang yung kanyang kulon ay namamagana. At kapag namamagayan, ibig sabihin merong infeksyon. At kapag yan ay patuloy na namaga at hindi nagamot at hindi na operahan, talagang yun nga, makaka-apekto yan sa kanyang pagdumi at pag siya ay naapektuhan sa pagdumi, lalala yung mga infeksyon niya kasi nga yung bakterya sa loob ng katawan at hindi niya kakayanin ang matinding bacterial infection dahil iisa nga lang ang kidney niya. So bagamat naibsan ang banta sa buhay ni Inday Sara Duterte dahil mukhang nakabalik sa Malacanang ang Marcos Jr., nariyan pa rin yung banta sa buhay ni Marcos Jr. At habang naririyan ang banta sa buhay ni Marcos Jr., nandyan pa rin yung standing order ni Bangag Jr. na under no condition na dapat maging presidente si BP Sara. Kaya dayain si BP Sara, kaya patayin siya, gawin ang lahat. Pero kung matitigil ang pagiging presidente ni Bangag, ang talagang pinagbili niya, ay huwag papayagang maging presidente si BP Sara. So ngayon, nandiyan na siya, kahit paano alam natin na parang humupa yung banta sa buhay ni BP Sara dahil mukhang buhay pa ang Bangag. No? So bagamat tayo ay naging excited at humingi na tayo ng patawad sa Panginoon na baka may mangyari sa Kanya dahil tayo tao lamang na nagdanais na matigil na itong bangungot na dulot ng Marcos administration, at least ang consolation niyan, at least mas naibsan na rin ang banta sa buhay ni BP Sara dahil talaga naman hindi ako nakakatulog ng mga panahon na akala natin mawawala na si Bangag Jr. dahil anytime pwedeng ipatupad yung huling hapili ni Marcos Jr. na wag gawing presidente si Inday Sara Duterte. Ako naman, nag-worry ako na habang nandito sa Europa si BP Sara, sitting duck talaga si BP Sara. Kasi dito, dahil unofficial lang kanyang mga trips, walang kahit anong VIP treatment ay binibigay sa kanya ang Dutch government. Siya nagbubus. Ano ba naman yan kung magpadala si Lisa Tanas ng kanyang pinagmamalaking mga Romanians para hantingin si BP Sara, bagamat may mga security precautions naman si BP Sara, kaya walang nakakaalam kung saan nakatira si BP Sara at wala talagang ang delikado lang dyan, meron siyang talagang takdang bisita sa tatay niya doon sa kulungan sa Dahig. Kaya alam ng mga would-be assassins niya kung kailan bibisita si Inday Sara. Doon talaga pinakamatindi ang banta sa buhay ni BP Sara. Pero nandiyan naman yung mga kakaibigan natin sa Dahig na talaga magbibigay protection din sa kanya. Kaya lang, siyempre, hindi natin masabi. Dahil kapag desidido ang mga puwersa ng kadiliman para talaga alisin si BP Sara bilang banta sa kanilang plano na Marcos Forever, hindi natin alam kung kailan nila gagawin ito. Pero ngayon naman, dahil nandyan na naman si Marcos Jr., mga assassins na pinagbilinan ni Marcos Jr., wag niya na munang gagawin si BP Sara kasi hindi pa siya magiging presidente habang humihinga pa itong si Marcos Jr. na Bangag. Pero lilinawin ko rin po, no? Kasi marami nagsasabi na kung magkasakit nga si Marcos Jr. at siya ay nawalan ng malay dahil siya ay ooperahan, automatic ba yun na magiging presidente si BP Sara? Well, ang nakasaad po sa ating saligang batas, magsasucceed ang ating Vice President kapag merong permanent disability. Ibig sabihin, permanente na hindi na kaya maging presidente. Kung siya ay linagyan ng anesthesia at tuluyan na hindi nagising, permanent na po yun. So talagang hindi na mapipigilan ang pagpalit ni VP Sara bilang isang presidente. Pero kung siya naman ay temporary lang na under anesthesia at gigising din, yun nga po, pwede siya magtalaga ng caretakers. No? At kaya sinasabi niya ng caretaker niya, itong si Ralph Recto. No? At itong si Ralph Recto, syempre, gusto naman niya maging caretaker kasi habang caretaker siya, lahat ng kapangyarihan ng presidente nasa kanya. No? Pero sa tingin ko po, talagang pag lumala na ang pagkakasakit ni Marcos Jr., mauulit ang kasaysayan. Kasi ganyan din po nangyari nung sa kanyang ama. Nung naging malala na ang lupus niya, itinago nila. In fact, yung dialysis machine, idinala nila sa Malacanang. Doon sa Malacanang nagda-dialysis. Hindi nila inamin na seryoso na yung pagkakasakit ng kanyang ama. Kaya nga itong si Annie Marcos na talaga umami naman na Bangag yung kapatid niya, dapat ikwento rin niya kung paano nila pinagtakban yung kalusugan ng kanyang ama nang sa ganoon ay magpatuloy pa rin ang pagiging diktador ng kanyang ama
maski hindi na kaya ang katawan dahil nga sa estado ng kalusugan. Sana naman, Madam Aimee, kwento mo na sa amin yan. Kasi pag kinuwento mo sa amin yan, yan din yung posibleng gawin ni Marcos Jr. Akabangag kapag nais pa niyang manatili sa pwesto maski hindi na niya kaya ang katungkulan bilang isang presidente. So ang gagawin nila dyan ay yung hospital, dadali nila sa Malacanang. Ngayon, nagpunta pa ata sa isang hospital, no? Pero pag lumalayan, talagang gagawa ng paraan yan na dadali nila sa Malacanang nang pwede nilang ipakita na nasa Malacanang si Marcos Jr. In fact, hindi mo naman tayo sigurado ngayon eh. Napansin nyo ha, napakalaki ng kanyang nawalang timbang. Talagang lumiit ang katawan niya. No? Ako, okay naman yun na lumiit ka ng katawan kung gaya ko na nagpapareduce at talagang napakahirap para mag-reduce. It takes me months and months and months bago ako makabawas ng timbang. Pero yung nakita nating bilis na pagkapayat ni Marcos Jr., yan po talaga ay napapakita na hindi normal yung kanyang kapayatan. At ito ay dahil nga po sa iniinda sa kanyang kalusugan. No? So hindi ako magtataka kung ang hospital ay dadalhin nila muli sa Malacanang para paminsan-minsan makakapagpakita si Marcos Jr. At mag-attend ng mga meeting. Bakit? Kasi mas hindi na kaya ang panunungkulan, habang hindi nila nabubura sa mundong ibabaw si BP Sara, ayaw nga nila na mag-take over si BP Sara. Kaya gagawin nila ang lahat para ipakita sa bayan na namumuno pa rin ang Marcos Jr. Itaga niya yan sa bato. Ang gagawin po nila dyan, bukod sa ibabalandra sa Malacanang si Marcos Jr., dadali nila ang hospital dyan sa Malacanang at itatago nila ang tunay na kalusugan ni Marcos Jr. dahil ayaw nga nila na maging presidente, ang vice-presidente. At yan naman talaga ay katungkulan at karapatan ng vice-presidente na umupo bilang presidente kung hindi na talaga kaya ng presidente pamumuno. Dahil alam naman natin na hindi po pwedeng merong leadership vacuum. Pag nagkaroon ng leadership vacuum, naku, dyan po tayo nagkakaroon ng aberya na yung mga power-hungry, mga gabinete na nagnanais maging presidente na hindi na nanalo sa eleksyon, baka yan po ang kumuha ng suporta ng paksyon ng militar para gawing mga presidente ang kanilang mga sarili. Ibig sabihin, nandyan po yung tukso ng kapangyarihan na kapag hindi na kaya ng Marcos Jr. ang maging presidente at ayaw niya na ibigay ang kapangyarihan kay BP Sara, yung mga power-hungry na hindi mananalo sa eleksyon, baka dyan sila gumalaw. At siyempre, pag sila gumalaw, kukuha sila ng suporta ng isang segment ng ating humbok sa tatahan upang sa pilitan, makuha nila ang kapangyarihan. Ayan po talaga ang banta sa ating demokrasya. Pero sa tingin ko, itong si Marcos Jr., dahil nga ayaw niya na mag-succeed si BP Sara, gagawin ng lahat. Kahit sino nang pauupuin niya, wag lang si BP Sara. Kaya tayo po dapat magmatsyag, maging kritikal, magbantay. At siyempre, unang-una natin bigyan ng halaga ang seguridad ng pagkatao ni BP Sara. So mga taga-Europa, bantayan po natin na mabuti si BP Sara. Uulitin ko po ang order ni Marcos Jr. Hindi po pwedeng maging presidente si Sara Duterte kung meron mang kahit anong mangyari sa kanya. At ibig sabihin yan, handa silang gurgurin si BP Sara. Pero bago tayo magtapos ng ating maikli lang namang spokes hour ngayong araw, no? Well, natagal ko nang gusto sanang i-discuss din itong si Vitali, yung Russian vlogger. Alam mo yun, itong Russian vlogger na ito, marami nagagalit na Pilipino kasi marami raw siyang pranks. Actually, hindi ko alam kung anong ginawa niya. Pero alam ko lang, kung ang ginawa niya mga pranks, hindi talaga deserve na 10 buwan siyang ikukulong. Kasi malayang pananalita naman yan, ayan po yung karapatan. Alam niyo namang matagal ko nang pinaninindigan niyang kalayaan ng malayang pananalita. Kung insultuhin niya ang mga Pilipino, sino ba naniniwala sa kanya bilang isang Russian? No? Hindi naman ikamamatay ng mga Pilipino yan. So kahit anong insulto ang gawin niya sa mga Pilipino, sa tingin ko, hindi niya deserve yung 10 buwan na pagkakakulong. Lalong-lalo na dahil ang mga salita naman, ang mga vlogs ay hindi nakakamatay. No? So bakit ang katumbas ay 10 buwan na pagkakakulong? Pero ngayon, umiinit pong ulo ng mga opisyalis ng gobyerno dahil ang kanyang sinisiwalat ay yung malawakang korupsyon sa loob ng kulungan. Lilinawin ko lang po mukhang nakulong siya sa kulungan ng Immigration and Deportation dyan po sa Taguig.
Yung Taguig po, nandyan din yung kulungan ng Quezon City kung saan kinulong yung mga ampatuan na aking linitis at nasentensyahan bilang mga mamamatay tao. No? So diyan nakakulong dati yung mga ampatuan na ngayon po ay nasa Muntinlupa na dahil mula nung sila ay nahusgahan na guilty, lilipat na sila sa Muntinlupa. Sa totoo lang po, yung kondisyon dyan, mas mabuti pa kasi bago yung mga kulungan. At kahit papano, hindi mabaho yung hangin kasi ang Taguig naman po, alam natin na medyo malinis pa ang hangin dyan. So nakakahinga pa sila dyan. So pagdating po doon sa tortuous condition, bagamat hindi rin maganda ang kondisyon ng kulungan dyan sa Taguig, hindi naman natin masasabi na kasing sama ng mga kulungan, ng mga dating kulungan sa Manila City Jail at saka sa Quezon City Jail na parehong nandun na ngayon sa Taguig. Pero ang sinisiwalat ngayon ng Vitali na kinagagalit ng mga opisyalis ng gobyerno, lantaran daw ang korupsyon sa loob ng kulungan. Nyek, bakit kayo manggagalit? Nagkaroon na nga ng survey, 94% ang lahat ng Pilipino naniniwala na lantaran ang korupsyon sa gobyerno ng Pilipinas. Bakit kayo nagbabalat sibuyas kung sasabihin ni Vitali na lantaran ng korupsyon sa kulungan? Kung sa labas nga ng kulungan, lantaran ng korupsyon, mas lalo na sa loob ng kulungan na ang mga nakakulong, ang kanilang buhay ay nakasalalay sa kanilang mga gwardya. Natural, kikikilan ang mga nakakulong para sa special treatment. Anong special treatment? Siguro pagkakaroon ng telepono at ngayon lumalabas na dahil naglagay si Vitali, siya ay may telepono habang siya ay nakakulong. Hindi na kami nagugulat. Di ba nga, si Laila de Lima, Secretary of Justice, nakikipagkaraoke pa sa mga nakakulong doon mismo sa loob ng Bilibid. Para silang merong bar doon, para silang mga hotel, binibisita pa ng kalihim ng Department of Justice. So hindi kami nagtataka. Bakit kayo balat sibuyas na parang galit na galit kayo na sinasabi na lantaran ang korupsyon sa loob ng kulungan? Talaga namang ang mga Pilipino, halos lahat alam na lantaran niyang korupsyon na yan. Kung kayo ayaw na masabihin na korap ang mga taong gobyerno sa Pilipinas, di gawa natin ang paraan para mabawasan ang korupsyon. Hindi mababawasan ng korupsyon kung pag-iinitan niyo yung Vitali dahil alam na natin yan, sinasabi niya, bilang kabahagi ng katotohanan na lantaran talaga ang korupsyon sa Pilipinas. Full stop. Siyempre, bukod sa pagkakaroon ng telepono, sinasabi niya na talagang yung mga may abogado, may kaya, mas may special treatment, natural. Alam naman natin yan. Yung mga electric pan, yung mga mas magandang higaan, yung mga unan, mga kumot, lahat yan. Kung gusto mo ng extra treatment, kinakailangan magbayad. At hindi na ako nagugulat na talagang lantaran ng korupsyon niya. Kasi nga, mga panahon ni Laila de Lima, Secretary of Justice, nagkakaraoke siya sa loob ng Muntinlupa. Ano namang treatment ang binigay niya doon sa mga convicted fellow na yun, ha? Hindi lang special treatment, hindi lang VIP treatment, super VIP treatment para bisitahin pa ng Secretary of Justice at pagkaraoke pa sa kanila ang Secretary of Justice. So sa akin lang, mga Pilipino at mga opisyalis ng Pilipinas, magpakatuto kayo ha, huwag balat sibuyas, lalong-lalo na ito ang sinasabi naman ng dayuhan ay alam na natin na lantaran ang korupsyon. Hindi ko talaga alam kung bakit may mga Pilipino nagagalit kay Vitali. Pero sa akin, hindi dapat magalit ang mga Pilipino ngayon doon sa sinasabi ni Vitali kasi tayo na mismo, alam na natin yan. Siguro, ang importante ngayon ay maging mas malawak ang kaalaman ng buong daigdig na sa ilalim ni Marcos Jr. talagang lantaran ang naging estado ng korupsyon sa Pilipinas dahilan kung bakit sinusuka na siya ng taong bayang Pilipinas. Ang nakakahiya, kung alam nilang lantaran ang korupsyon sa Pilipinas at minamahal pa rin ng Pilipino si Marcos Jr. Pero sa tingin ko naman, alam na ng daigdig na bagamat hindi pa nagpi-people power para tanggalin ang Marcos Jr. dahil siya ay korap at dahil siya ay isang bangag, alam naman nila, sinusuka na natin sila. Kaya wag na tayo masyadong magalit kay Vitali, lalong-lalo natin sa sinasabi niya ngayon na korap ang loob ng mga kulungan natin dahil ang korupsyon hindi lang nasa loob ng kulungan, yan po ay nasa buong sistemang gobyerno ng Pilipinas dahil nga po ang namumuno, ang Marcos Jr., ang pinakamalaking korap sa kanilang lahat. Now, ano pong balita? Well, ang mabuting balita,
dismiss forever na ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. At syempre, yan ay dahil talaga namang sinasabi ng ating saligang batas na hindi po pwede na mas mahigit isang impeachment complaint ang ihahain laban sa isang impeachable officer sa loob ng isang taon. At talaga naman po na apat-apat yung sinampang impeachment complaint at parang yun nga po, no? Ano ba naman mahirap intindi dyan na once a year lang pero lima-lima ata apat-apat yung kanilang hinain, no? At iba pa yung naging basehan ng kanila pagbutuhan para sa impeachment. So natutuwa naman po ako na hindi nanalo si Inday Sara ho dito. Ang nanalo po yung sambayan ng Pilipino dahil tinaguyod ng Supreme Court yung pagiging pinakamataas na batas ng ating saligang batas. So naghain ng kaso si VP Sara, ang panalo taong bayan. Kasi kapag ang Supreme Court ay nagdesisyon at tinataguyod ang ating kataas-taasang batas na tinatawang saligang batas, ang panalo ay taong bayang Pilipino. So, incidental po na ang nanalo dyan at hindi na po pwedeng ang ituloy yung impeachment complaint with finality ay si VP Sara. Pero tayo mga Pilipino po, tayo talaga ang tinaguyod ng Korte Suprema dahil itinaguyod ng Korte Suprema ang ating saligang batas. No? Now, sinabi ko na naman sa inyo dati na itong si Senior Associate Justice Marvic Leonen at ako ay nagkasama sa UP Faculty of Law. No? At matagal din siya naging dekano doon at matagal din ako nagturo doon. No? Kung ako 15 years nagturo sa UP Law, siya rin po, ganun katagal din nagturo sa UP Law, mas matagal pa nga yan kasi right from graduation siya nagturo na, pero parang nag-2 term siya as Dean sa College of Law. No? At nagagalak naman po ako na siya ang naging ponente nitong desisyon sa pagdi-dismiss ng impeachment kasi po dilawan talaga si Senior Associate Justice Leonen. No? Siya po ay tinalaga ni Noynoy Aquino bilang chief negotiator dati para sa BARM at kaya siya na-appoint sa Korte Suprema kasi nga nagkaroon ng kasunduan, no? Yung framework agreement na naging landmark agreement na ngayon ay pinatutupad. So sa totoo lang, dalawa lang po yung talagang dilawan dyan sa Korte Suprema, si Justice Leonen at saka si Justice Kagiwa na kaklase ni Noynoy Aquino. Pero makikita nyo naman na si Justice Leonen, miski siya ay dilawan, tinaguyod niya yung Korte Suprema. Kinakailangan po natin pasalamatan si Justice Leonen dahil yung kanyang mga kakamping at saka mga dilawan, binibira siya. Nung lumabas nga po yung desisyon niya, binibira siya dahil para bagang nagtataksil daw si Marvic Leonen at hindi sumuporta sa impeachment laban kay Sara Duterte kasi nga sinasabi ng mga dilawan, sinasabi ng mga taga-UP talaga ay mamamatay tao itong si Duterte at hindi dapat suportahan ng kahit sino. Pero alam naman ni Justice Leonen na ang trabaho niya bilang maestrado ng Korte Suprema ay itaguyod ang saligang batas at hindi itaguyod ang kanyang mga personal na paninindigan. So ako po, saludo ko kay Marvic Leonen. Sa totoo lang po, yung kami magkasama sa UP Faculty, dalawang paksyon po yan. Hindi po kami magkapaksyon. Ako po, doon ako sa kabilang paksyon na nagsimula po kasi yung paksyon-paksyon na yan dahil sa deanship. No? Ang kapaksyon talaga ni Justice Leonen ay itong si Populo Tilla na ngayon ay naninilbihang bilang kalihim ni Marcos Jr. na dati-dati siya ay aktivista. No? Pero ngayon talaga nagpapasasa bilang Secretary ng Energy. Nandyan si Melo Sereno, nandyan yung Tony Lavinia, nandyan yung Teddy Te. Dito naman sa kabila, ang aming kumbaga kinilalang leader ay si Judge Raul Pangalangan ng ICC, nandyan si yung misis niya, si Professor Pangalangan, tapos nandyan din si Floren Hilbay, nandyan si Justice Hardelesa, nandyan si Bing Guanzon, kakampi namin si Bing Guanzon noong UP Law Days. No? At alam nyo, talagang nagugulat ako na talagang naisang tabi ni Justice Leonen yung kanyang politikal na paninindigan na talagang true blue dilawan at talagang sinuportahan ang pag-dismiss ng impeachment complaint dahil alam naman natin na mga dilawan, nais talaga nila ma-impeach si Sara Duterte para magbawasan yung kanyang probability na mananalo sa 2028 kung magkaka-eleksyon nga. Pero ako po hindi ko po binabawi yung sinasabi ko. Ang sinasabi ko palagi, kapag hindi natin tinatanggal ang Marcos Jr. before 2028 at habang nakaupo pa rin si Marcos Jr. sa 2028, malabo po na panalunin ng mga Marcos si Inday Sara. Ulitin ko po yan. Pag hindi natanggal si Marcos Jr. before 2028,
hawak niya ang makina, hawak niya ang COMELEC. Hindi nila pananaluhin si Inday Sara dahil ang plano nila Marcos forever. Yan po ay sinabi na sa akin ng isang aking trusted confidential informant na napakalapit sa mga Marcoses. Meron silang plano na Marcos 2. Marcos 2.0 at yan po ay manatili sa pwesto sa pamamagitan ng charter change, no, natatanggalan nila ang term limits. At alam niyo ba na yung initiative para baguhin ang saligang batas, isasabay daw nila yan para daw mapanagot yung mga responsable sa mga flood scam at infrastructure scam, no? Pero ang totoong dahilan nila ay para nga ma-prevent ang pagiging presidente ni Sara Duterte. So talagang Pilipinas, kinakailangan, gumising na kayo, kinakailangan mag-people power, tanggalin si Marcos dahil habang nandiyan po si Marcos, hindi niya papayagan ang Duterte na mag-take over. In fact, at sabi sa akin na kaparehong informante ko, unlike Inday Sara, ang bilin ni Marcos Jr. ay kung may mangyari sa kanya, siguraduhin hindi magiging presidente si Inday Sara Duterte at hindi po pwedeng mangyari yan. Ibig sabihin, meron na siyang utos na gurgurin si Inday Sara kung may mangyari sa kanya at hindi niya matapos ang kanyang termino. Miski bawian siya ng buhay ng Panginoon na walang gumagalaw sa kanya, ang bili ni Marcos Jr., gurgurin si Inday Sara dahil hindi po pwede na maging presidente ang isang Duterte muli. So, wag na kayong managinip, mga dilawan at mga pulahan na sa eleksyon ay sa eleksyon mananalo kung sino ang gusto ng taong bayan. Ha? Ang mananalo talaga dyan Marcos at kung sino susuportahan ni Marcos. Kasi nga, maski siya'y bawian ng buhay ngayon na wala namang gumagalaw sa kanya, ang bilin talaga niya, in place na po yan. Gurgurin si Inday Sara para hindi maging presidente. So sa tingin nyo ba pananalunin ng Marcos habang nandyan siya ang Inday Sara Duterte sa 2028? Binabaluktot po itong sinasabi ko ng aking mga kalaban. Ha? Sinasabi nila, bumibitaw na rin po ako kay Inday Sara. Alam naman ni Inday Sara yan. Alam niya na magkakapatid na Duterte. Na talagang ang plano ng mga Marcos ay forever. Kaya nga po, itong impeachment, importanteng na-dismiss dahil ito po ay kabahagi ng kanilang script na kapag natanggal ngayon si Inday Sara, syempre, mas mababa ang likelihood na siya ay ma-elect kung meron bang eleksyon. At kung matuloy nga yung eleksyon na yan, hawak ni Marcos ang makina, hawak ni Marcos ang COMELEC, sigurado po yan. Talagang hindi nila igagalang ang mandato ng taong bayan. May mga nagsasabi, di gagawin natin yung nangyari kay Marcos Jr. na yan ang naging meet siya, kaya natanggal si Marcos Jr. Sa akin naman, bakit pa aantayin na magkaroon ng isang eleksyon na talagang hindi susundin ang mandato ng taong bayan? Ngayon naman, may pagkakataon na tayo dahil talaga namang ayon sa saligang batas, ang people power, ang pinagbabawal ay yung madugong pamamaraan para matanggal ang isang nakaupo sa pwesto. Pero ang mapayapang mga pamamaraan, yan po'y kinikilala ng ating saligang batas kasi kabahagi yan ng ating kasaysayan. At yan nga ang dahilan kung bakit meron tayong Freedom Constitution na 1987 Constitution na itinaguyod ngayon ng ating Korte Suprema. So, importante po yan. Kaya nga lang, bagamat lumabas na po yung desisyon na permanenteng dismiss na ang impeachment at dahil dito, malungkot ng malungkot si Tito Sen na hindi na niya po pwedeng forthwith talakayin ng impeachment dahil ayan na yung desisyon. Naalala nyo, yung mga Tito Soto, mga Ping Lacson, sinasabi nila na tutul sila sa archiving ng impeachment ni Inday Sara kasi wala pang desisyon sa motion for reconsideration. Ayan, may desisyon na po. Siguro naman, wala na silang kaduda-duda na patay na impeachment complaint ni Inday Sara Duterte. Ang masamang balita, pagdating ng February 6 po, pwede na naman sila magsampa ng panibagong impeachment complaint. At sa tingin ko po, walang kaduda-duda na sa Kamara de Representante, gagamitin na naman nila yung pera nating mga taong bayan para bilhin ang boto para ma-impeach na naman si Inday Sara Duterte. At alam naman natin na hindi naman kinakailangan ng absolute majority dyan. No? Kakaunti lang, po pwede na talagang ma-impeach ang Inday Sara Duterte. Ang issue na lang dyan, talagang ang mga senador ba ay talagang maninindigan o sila ba ay magpapatakot? Kasi alam nyo, yung kaso na sinampan nila kay Revilla, yung kaso na isasampan nila kay Villanueva, kaso na isasampan nila kay Chisa Escudero, yan sa tingin ko ay para takutin ng mga senador na kapag hindi kayo sumuporta dito sa Malacanang, sa kagustuhan nilang mapatanggal sa pwesto si BP Sara,
kayo'y tatanggalin din at ipakukulong. In other words, yung kaso kay Revilla, kaso sa mga ibang senador, yan ay talagang, kumbaga, blackmail ng Malacanang na pag hindi kayo sumuporta sa kagustuhan namin na mapatanggal sa Inday Sara, kayong makakasuhan. At syempre, importante sa kanila na mapatanggal sa Inday Sara dahil ang pangako ka ni Ombudsman Remulla, pakukulong niya si Inday Sara Duterte. At sangayon sa ating saligang batas na walang kaduda-duda na itataguyod muli ng Korte Suprema, hindi po pwedeng kasuhan ng kasong kriminal na may parusang pagtatanggal sa pwesto ang isang impeachable officer hanggang hindi siya natatanggal sa pwesto. Kaya importante sa script ng mga Marcoses na matanggal si Inday Sara Duterte sa isang impeachment trial para sa ganon, siya ay mapakulong na, magkaroon ng disqualification from office at hindi makatakbo para presidente. Kaya kinakailangan meron din tayong plan B. At ang plan B naman, kapag sila ay nagtagumpay, nandiyan naman yung either Baste or Pulong. No? Pero sa tingin ko, ang kabataan, masusuportahan si Baste kasi idol na kabataan si Baste. So yan lang akala nila. Pag akala nila, na-disqualify nila si Inday Sara, napakulong nila, akala nila tapos na ang Duterte, hindi. Nandyan pa ang Baste, nandyan pa ang Pulong. At kung sino man, ang susuportahan ng mga Duterte. Sigurado po ako, kahit sino yan, kahit hindi kakilala ng taong bayan, kapag pinatanggal nila si Sara Duterte at pinakulong gaya ng pagkapakulong kay Tatay Digong, ay naku po, kahit sinong suportahan ng Duterte, yan ang mananalo sa eleksyon. Assuming, talagang kikilalanin ng mga Marcoses ang resulta ng eleksyon. Pero yun nga po, dahil ang gusto nila ay Marcos forever, mukhang hindi nila kikilalanin kahit sinong manalo na hindi Marcos mismo or na-endurso ng mga Marcoses. Maiba naman po tayo, no? Ayan na po. Dahil doon sa pag-iinsulto ni Tariela sa pagkatao ng presidente ng China, si President Xi, nagkaroon na po ng talagang sigawan sa panig ng mga senador ng mga Pilipino at ng Chinese Foreign Ministry. Alam po, nalulungkot po ako dito kasi wala namang kwalipikado dyan sa Senado na para makipagbalitaktakan sa larangan ng foreign relations at international law. Karamihan naman na nagsasalita dyan, walang alam sa international law. Kaya nga, dakdak sila ng dakdak, palayasin ng mga Chino, piyaan silang umalis, isarado ang kanilang embahada na hindi nila alam kung bakit sa larangan ng international law, anong importansya ng pagkakaroon ng isang embahada. Nagsalita na po ang mga Chino, hindi sila papayag na ang isang kasama nila ay mapaalis dahil na-deklarang persona non grata, dahil aalis silang lahat at isasarado ang embahada. Pero sa larangan ng international law, ano buong importansya ng pagkakaroon ng embahada? Ano importansya na meron tayong ambassador na galing sa isang bansa na nagpadala sa kanya, no, sa ating republika? Well, sa mulat-mula po, ito naman ay sa panahon pa ng mga Greco at mga Roman, yung mga Romans and Greeks, yung mga ancient states pa. Ang pagtatayo ng embahada ay isang mensahe na handa na ang isang bansa na magkaroon ng mabuting relasyon doon sa bansa na pinadadalhan nila ng sugo. Ibig sabihin, yan ay pruweba na gusto nilang magkaroon ng kaugnayan at relasyon na mabuti. Yan pong pagkakaroon ng embahada, yan ay tutulong para magkaroon ng mabuting relasyon at yan din ang magiging instrumento kung paano nga makikisama ang dalawang bansa. Hindi po yan Pilipinas lang ang nagsimula niyan. Mga ancient Greeks pa at mga Roman states, ganyan na po talaga ang purpose ng embahada. Kapag nagsarado po sila, ibig sabihin yan, ayaw nilang magkaroon ng kahit anong relasyon sa bansang yan. At ano magiging implikasyon? Well, unang-una po huwag natin kakalimutan ng ating mga mamamayan na nagtatrabaho sa Hong Kong at sa Beijing, ang unang-unang magiging biktima kapag nawala po ng diplomatic relations ang Pilipinas at ang China. Lahat po ng mga nagtatrabaho sa Hong Kong at sa tingin ko mahigit 1 milyon na yan, documented and undocumented, ay mawawalan ng hanap buhay. O Risa Ontiveros, Erich, meron ka bang trabahong maibibigay doon sa mga Pilipinong mawawalan ng trabaho? Kung meron, sige, magdakdak pa kayo. O Tariela, ikaw ba? Kapag bibigay ka ba ng trabaho dyan sa mga mawawalan ng trabaho, pag nawala ng embahada at nawala ng diplomatic relations sa panig ng Pilipinas at China, sige, magdadaktak pa kayo kung kayo makakabigay ng ganyang trabaho. Pero siyempre, mas matindi pa ang magiging implikasyon niyan dahil kapag wala ng embahada at wala na tayong relasyon sa China, sana natin kukunin yung mga inaangkat natin. Samantalang ang China ang pinakamalaking pinag-aangkatan natin ng ating mga
pang-araw-araw na pangangailangan. O Tariela, o Tibarius, Erich, kayo ba ay makapagbibigay ng mga kalakal na inaangkat natin sa China kapag nawalan na ng diplomatic relations ang China at ang Pilipinas? At siyempre, hindi tayo masyado nasasaktan dahil ngayon, samantalang 10 milyong mga Chinong bumibisit sa Thailand dahil mabuting relasyon nila at parang mas marami pa ngayon, parang 12 million na ngayon ang bumisita sa Malaysia at sa Indonesia ay hindi naman bababa sa 8 million, tayo wala. Wala pa 1 milyon ang galing sa China. So, hindi masakit sa turismo kasi wala namang pakialam itong Bangag administration na hindi tayo kumikita sa turismo dahil sa mga Chino na nagtuturista. Wala silang pakialam kasi wala naman silang pakialam kung ang mga Pilipino ay nagugutom at hindi nila binibigyan ng importansya na ang turismo ay po pwede magbigay ng hanap buhay sa mga Pilipino. Pero yan po ang mawawala sa atin. Trabaho, sa natin kukunin mga inaangkat nating mga bagay-bagay, at siyempre turismo, at yung kakaunting mga kapital na nadadala ng China sa atin. So, Antivirus, Tariela, at saka Erich, dahil kayong pasimuno sa katarantaduhang ito, na talagang gusto nyong sirain ang mabuting relasyon ng Pilipinas at saka ng China, kayong magbigay dito ngayon. Trabaho, kalakal, at siyempre, turismo. Tingnan natin kung saan nyo kukunin yan. Kasi dakay ng dakdak. E di, pag kayo nagdadakdak dahil kayo yung nagpapabida, kayo ngayon ang humanap ng solusyon pag nawala na ang diplomatic relation sa panig ng Pilipinas at ng China. Alam nyo, hindi ko naman sinasabi na ang mga halal na opisyales ay hindi pwedeng magsalita sa larangan ng foreign affairs. Pero nakasaad din sa ating saligang batas na ang presidente ang executive sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs, ang chief architect of foreign affairs. Ang papel talaga ng Senado ay kung merong kinakailangan na kasunduan para maging batas ang kasunduan na yan ay isusumite sa Senado. At saka siyempre, meron silang oversight sa pamamagitan ng confirmation ng mga diplomatic agents natin na karapat-dapat yung mga tatayong sugo natin. Pero sa larangan ng foreign affairs, malinaw po yan. Yan ay sole prerogative. Hindi naman sole prerogative. But the President is the chief architect of foreign relations. Miski si Bangag, babangag-bangag, tingin ko naman, hindi rin niya nananaisin na magsarado ang embahada ng China. Bakit? Kasi tatay nga niya ang nagsimula muli ng relasyon sa panig ng Pilipinas at ng China. Bakit naman niya isasara yan? Isa yan sa pinagmamalaki niya. Sa katunayan, kaya naging pogo lawyer itong si Liza Araneta Marcos, lahat ng Chinong mga kumpanya na nagpupunta sa Pilipinas, at least bago niya awayin ang China, ay sa kanya nagpupunta. Kaya nga lahat ng pogo na nag-incorporate na alam ko sinasabi talaga na ang pinupuntahan nila ang office ni Liza Araneta Marcos kasi nga tinatanaw ng utang na loob ng mga Chino kay Marcos Sr. yung pagbubukas muli ng relasyon sa panig ng Pilipinas at ng China. Sa tingin ko naman kahit sa bangag-bangag, hindi naman niya kakalimutan yung legacy na ginawa ng ama niya na gaya ni Nixon, yung tatay niya nagsimula ng relasyon sa panig ng Pilipinas at ng China. Di ba? Alias talagang wala na talaga siyang grasp of reality at talagang completely out of it na siya. So sa tingin ko, dapat naman kung sila ay tunay na mga supporters ng ehekutibo, at least pagdating sa larangan ng foreign affairs, hayaan na nila ng DFA ang makipag-conduct ng ating relasyon. Talaga namang hindi tayo magbibigay ng kahit anong teritoryo. Pero sa katagal-tagal ng nakabinbin ang problemang yan, hindi naman naging hadlang yan sa mga panahon na nakalipas para tayo magkaroon ng normal na relasyon. In fact, sa panahon ni Duterte, bagamat hindi siya nag-surrender ng kahit anong teritoryo na nangyari sa panahon ni Aquino at nang wala sa atin ang Scarborough Shoal, talagang nagtaguyod ng mabuting relasyon si Duterte na nagbunga naman sa pagdating ng mga turistang Chino, sa mga proyektong binigay ng China sa atin, kasama na yung tulay sa Davao na inaangkin ngayon ni Marcos Jr. at saka sa pangangalakal at pangangapital ng mga Chino dito. So napatunayan natin na yung ating hidwaan sa teritoryo, hindi lang yan ang dapat pag-usapan pagdating sa relasyon ng Pilipinas at ng China. Ang importante, tayo magkapit-bahay sa mulat-mula. Wala naman tayong hidwaan sa panig ng China at ng Pilipinas. At tayo bilang mga Pilipino, alam natin yung kasabihan. Makipag-away ka na sa kamag-anak, wag lang sa kapitbahay. At China, being our kapitbahay, dapat tayo ay nagkakaroon ng mabuting relasyon, lalong-lalo na ang China ngayon ang lumalak ay
lumalabas na pinakamalakas, pinakamakapangyarihan at pinakamayambang bansa sa buong daigdig. Bakit kaya itong si Erich, si Ontiveros, si Tariela, ayaw makinabang ang mga Pilipino sa kayamanan ng China? Dahil ba kapag Pilipino ay mahirap, nabobola nila, nabibili nila ang boto, kaya ayaw nilang tumaas ang antas ng kabuhayan ng mga Pilipino? Wag naman po. Dapat ang suma total ng ating panlabas na relasyon ay mas maraming pagkain sa pagkainan ng Pilipino at yan ay makakamiklaman kung mas pabubutihin natin ang relasyon natin sa pinakamalakas at pinakamayamang bansa ngayon sa daigdig. Yan ay bansang China, ayaw man nating aminin or hindi.